Magandang araw sa iyo, batang masunurin. Bagong kaalamang maangkin sa bagong aralin. Kahalagahan at kasanayan sa basic sketching, shading at outlining ating alamin. Makinig ng mabuti upang mahasa pa ang talento mo sa pagdodrawing. Kahalagahan ng kaalaman at kasanayan sa basic sketching, shading at outlining. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competencies o MELC na natatalakay ang kahalagahan ng kaalaman sa basic sketching, shading at outlining at naisasagawa ang wastong pamamaraan ng basic sketching, shading at outlining. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang unang pagsubok. Panoto, punan ang mga patlang ng tamang kasagutan. Piliin ang tamang sagot sa mga salitang nakasulat sa itaas ng bawat pangungusap. Una, ang patlang ay ang panimulang pagguhit na isinasagawa upang magsilbing gabay sa pagguhit ng aktwal na anyo ng isang proyektong gagawin. Pangalawa, patlang ang ginagawa upang mas maipakita ang buong detalye ng iginuguhit. Pangatlo, ang paglalagay naman ng tingkad ng kulay kung nais patingkarin o padilimin ang bawat bahagi ng iginuguhit upang mas bigyan ng buhay ay tinatawag na patlang. Pang-apat, ang isang patlang ay nagiging makulay at nagmumukhang tunay kung may shade ito. At panglima, kapag naiguhit ang isang bagay na may patlang ay mas magmumukhang tunay o buhay. Sa pangalawang bahagi naman ng unang pagsubok, isulat ang salitang tama kung wasto ang pangungusap at salitang mali kung ito ay hindi. Pang-anim, kailangan ng malaking lugar upang magawa ang basic sketching, shading at outlining. Pang-pito, ang paggawa ng landscape ay ginagamitan ng basic sketching, shading at outlining. Pang-walo, kailangang madilim upang makagawa ng shading. Pang-siyam, ang mga negosyante ay gumagamit sa kanilang mga gawain ng basic sketching, shading at outlining. At pang-sampu, ang outlining ay unang hakbang bago ang sketching at shading. Kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa unang pagsubok? Kung ang nakuha mo ay 6 hanggang 10, binabati kita. At kung ang nakuha mo naman ay 5 pababa, huwag mabahala. Paunang pagsubok lamang ito. May pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa mga susunod pang mga gawain. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panoto, punan ng litra ang loob ng kahon upang makabuo ng tamang sagot ayon sa tinutukoy ng bawat pangungusap. Una, ito ay salitang bumabalot sa sining ng pagguhit ng mga litra at numero. Pangalawa, pinakasimple o payak na litra na maaring gamitin sa pagleletra. Pangatlo, katulad ito ng pagsulat natin sa paraang dikit-dikit. Pang-apat, ang mga litrang ito ay may mga serif. At panglima,
Ang mga litrang ito ay ginagamit sa diploma o sertipiko. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin. Ang kahalagahan ng kaalaman at kasanayan sa basic sketching, shading at outlining. Ang mga produktong ginagamitan ng basic sketching, shading at outlining ay maaaring pagkakakitaan. Marami sa atin ang may kakayahan at kaalaman ukol sa pagpipinta, pagdidisenyo at paggamit ng iba't ibang medium na may kaugnayan sa sining. Ang mga kakayahang ito ang makapagbibigay ng kabuhayan sa isang tao. Hindi kinakailangan ang isang malaking lugar o pwesto upang magawa ang gawaing ito. Ito ay maaaring isagawa sa isang bahagi ng harap ng bahay. Ang sketching ay ang panimulang pagguhit na isinasagawa upang magsilbing gabay sa pagguhit ng aktwal na anyo ng isang proyektong gagawin. Ang paglalagay naman ng tingkad ng kulay kung nais patingkarin o padilimin ang bawat bahagi ng idiginuguhit upang mas bigyan ng buhay ay tinatawag na shading. Ang bahagi o lugar kung saan nanggagaling ang liwanag ay isinasalang-alang sa paglalagay ng shading. Outlining ang ginagawa upang mas maipakita ang buong detalye ng iginuguhit. Makatitiyak na wasto ang sukat, laki at anyo ng binubuong proyekto kung maisasagawa ito ng tama. Dapat tandaan na ang basic sketching, shading at outlining ay ginagamitan ng iba't ibang lapis o pen depende sa material na paglalagyan ng disenyo. May disenyo na temporaryo at may permanente. Kapag naiguhit ang isang bagay na may anino ay mas magmumukhang tunay o buhay kaysa walang anino. Ito ang tinatawag na shading. Ang isang tanawin ay nagiging makulay at magmumukhang tunay kung may shade ito. Ito ay inuumpisahan sa pag-i-sketch, pag-outline at saka pag-shade. Ilan sa mga produktong ginagamitan nito ay painting, portrait, landscaping, furniture design at building design. Kailangan lang nating tandaan na sa pagdidisenyo dapat isaisip ang mga sumusunod. Una, tamang modelo. Pangalawa, tamang tekstura na paglalapatan ng disenyo. Pangatlo, tamang kulay na nababagay sa modelo. At pang-apat, tamang kagamitan. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, bibigyan kitang ilang mga gawain na siyang magpalawak pa sa iyong natutunan. Para sa unang gawain, anong mga hanap buhay ang naipapakita ng bawat larawan? Pumili ng sagot sa kahon at isulat ito sa patlang. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang husay mo! Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan na ang basic sketching, shading at outlining ay isang kasanayang hindi lamang mapaglilibangan kundi mapagkakakitaan din. Kailangan lamang sa mga gawaing ito ay may kahiligan sa pagkukulay at pagdidisenyo. Sa pagdidisenyo ay dapat tandaan ang mga sumusunod. Tamang modelo, tamang tekstura na paglalapatan ng disenyo, tamang kulay na nababagay sa modelo at tamang kagamitan. Ilan sa mga produktong ginagamitan ng basic sketching, shading at outlining ay painting, portrait, landscaping, furniture design, building design at damit. Maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.